Malolos, Bulacan. Destinasyon ng Diyos. Ito ang kanyang kaharian. Dahil yan, nababala ni Jesus. Dumating na ang oras. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisampalataya kayo sa Ebanghelyo. Yan ang sinabi niya sa Marcos. Kapitulo 1:15. Wala kayong paniwala sa Ebanghelyo. Dahil sinabi na Jesus, lahat na nakasulat sa Ebanghelyo na yan, magaganap. Ano yung nakasulat sa Ebanghelyo na yan? Lindol, baha, sidlat, sunog. Magaganap. Nagaganap na. Pero wala pala kayong takot. Ano sabi ng Espiritu dito? Nakarating ko. Sakala kayo marunong matakot pag mamamatay na kayo. Pag nabibigit na kayo sa langanin, doon pala kayo magsisisi. Manang-mana kayo sa mga taong nung panahon pa ni Noe. Hindi sila maniwala sa baha na sinabi ni Noe. Kaya ayaw nila sumakay sa daong. Nakabukas yung pinto ng daong. Ayaw silang pumasok. Kamukha rin ngayon. Nakabukas na ito pinto ng langit. Handang tumanggap sa inyo. Ayaw nyo lumapit. So, naghihintay kayo talaga ng kamatayan. Sinabi na ng Espiritu dito, Panginoon mismo, Jesus ng Nazaret. Ano sabi niya? Sakalang kayo magsisi, pagpatay na kayo. Kaya itong makaluluan, nagsisigawan na namatay. Yan ang pinakinggan ng Diyos. Dahil naawa sa mga kaluluan, nagiiyakan diyan sa dilim. Nabiyag na may kanto, nabiyag na malaman lupa, nabiyag na mga elemento. So, yan lang dumadayo sa Diyos at pinakinggan niya sila. Sino magligtas sa kanila? Maliligtas ba ng pare? Ang mga dasal-dasal na Katoliko, dasal-dasal na Iglesia ni Cristo, anumang relihiyon, hindi pinakinggan ng Diyos yan. Tandaan nyo, mayroong taong itinalaga na tagapagligtas. Ayan. Alright, nandun sa San Juan, Kapitulo, San Juan na tayo, 5:25. San Juan, Kapitulo 5, talatang 25. Katotohanang sinasad ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karirinig ay mga bubuhay. Mga patay nagsisigawan, naririnig ni Jesucristo at ako ang itinagang tagapagligtas sa ating kapanahunan. Noong panahon niya, siya si Jesus sa tagapagligtas sa buhay at mga patay. Ngayon, binasa sa akin yung authority na yun na binigay kay Jesus para matuwan yung kasulatan. San Juan 17. Kung paano ako sinugo sa libutan, ganun din ko sila sinusugo sa libutan. Desete 12 ata yun. 12. San Juan, Kapitulo 17, talatang 12. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Basahin mo yung kwan. Kung paano mo ko sinugo, ay ganoon din ko sila ay sinusugo. Yung binasa sa 12, binabantayan ko sila habang ako'y nasa kanila. Sabi niya, buhay pa si Jesus noon. Binabantayan niya sa katauhan para hindi mapahamak sa mga banta ng Diyos sa kasulatan. Basahin ko na lo. Sige. San Juan 17:18. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayong ding sinusugo ko sa sanglibutan. Maliwanag ka. Siya isinugo na tagapagligtas, buhay man o patay. Ngayon, wala na siya. Binigay niya yung kapangyarihan niya sa mga tao. Sino ang taong binigyan niya? Hindi ba ako? Kaya ako mismo ngayon nagpapahiwatig sa inyo na lumapit na kayo sa kanya habang may panahon pa. Ito ang kaharian ng langit, naghihintay sa inyo. Parang yung daong ni Noe na naghihintay na pumasok ang tao, walang pumasok. Tandaan nyo ha. So, naganap ang hula
ng Diyos sa panahon nito na ilulun niya ang sangkatauhan. Walang natira kahit na sino. Gusto niyo yan? Pakipaliwanag ko pa yung ibig sabihin ng daong ni Noe. Di po ba ang ibig sabihin nun ay isang pananampalataya Oo. yung daong? Ang daong ay isang pananampalataya, gaya ng pananampalataya ni Noe. Manghuhula si Noe. Hindi na paniwalaan yung hula. Dahil wala pa. Ang hula kasi, tanghali ang tapat, mainit ang araw. Kaya pa hindi sila maniwala na may bagyo o ulan. Nung tinagdanan ng Diyos yung ulan, saka pa lang sila nababalisa. Huli na, sinaranan ni Moises yung pintuan, hindi sila makapasok. Tok-tok sila ng tok-tok, wala na. Kasi, bago mahuli ang lahat, sinabi ko sa inyo, habang may panahon pa, hanapin na ninyo ang Diyos. Dahil yan lang ang ating pag-asa. Yan ang sinabi niya, lahat na nasa ilalim ng kanyang pakpak, ay lulukuban niya sila. Awit 91. Sino man pailalim sa kanyang pakpak, ililigtas niya sila. O parang daong ino yan ha. Basta sumilo ka sa pakpak ng Espiritu, ililigtas ka niya. Yan ang ibig sabihin ngayon. Basahin po ba natin? Sige, basahin. Ang katatagan ng nagtitiwala sa Panginoon. May tiwala ba kayo sa Diyos? O wala kayong tiwala? Wala kayong tiwala sa mga propeta? Wala kayong tiwala? Bahala kayo. Dahil si propeta Noe nagsalita na isang babala. Kamukha rin ng mga propeta na narinig nyo. Nagbababala sila. Pero ito naman nasasabihin ko sa inyo. Yung sinabi ni Haring David sa 91 ng awit. Magaganap yan kung magtiwala kayo sa Diyos na ililigtas niya ang mga banal at yung makasalanan sila lang ang papatayin niya at sundan nyo. So, pagbanal kayo, tatanggapin kayo dahil dito, Holy Nations of God, I welcome dito. Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, naka-open na para sa inyo, para kayo'y maligtas. Kaya ako mismo nagsasalita sa inyo bilang propeta. Kung ano narinig ko sa Diyos, yan ang sasabihin ko sa inyo. Sige, basahin pa. Awit 91. Siyang tumataan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Pag pumasok kayo sa pananampalataya ito, manatili kayo hanggang wakas at tayo'y maligtas. Yan turo ni Jesus. Ang manatili hanggang wakas, siyang maliligtas. Sige, tuloy mo pa. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Yan ang mga sakit na naglipa na ngayon. Ililigtas ka. Salot. Manual lindol. Ililigtas ka. Ganun yun. So, tuloy mo pa. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis. Hindi na baha, hindi na barko. Espiritu na ang lulukob sa iyo upang maligtas kayo. Banal na espiritu na. Tandaan nyo, yan ang pagbabago na panahon na sinabi ng Diyos kay Daniel nung kanyang panahonan. Manghula si Daniel. At sinabi naman diyan mismo ng Diyos ang pagpababago sa panahon. So, nagbago na panahon, wala nang daong, kundi pananampalataya na ang sinabi ng Diyos kay Jesus. Pananampalataya na sino masumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. 3:16 sa San Juan. San Juan Kapitulo 3 talatang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Nagsumampalataya ba kayo sa bugtong na anak? Noong panahon niya, hindi sumampalataya tao.
pinako siya sa krus eh. O ngayon, bilang espiritu na siya, pinaniwalaan ba ninyo ang banal na espiritu na siya ang si Kristo, na siyang tagapagligtas sa ating kapanahonan? Ito lang po napansin ko. Hindi po sila nagsasamba sa espiritu. Dahil nung nakaraang mahal na araw, naglaganas po sa buong Pilipinas ang mga ribulto. Mga nakakalat po sa kalsada. Napakarami. Halos wala ka nang madaanan sa daan. Yan ang sinatulan na Perwisyo po sa daan ang ginagawa nila. Yan ang sinatulan na Jesus sa panahon niya. Walang kabuluhan na pagsamba. Marcos, Kapitulo 7:16. Grabe na po ang pagsamba nila sa mga ribulto. Yan ang tradition na pinakilala sa inyo ng mga papa ng Romano. Ayan, namatay na yung papa ninyo. Kaya po Ano magagawa nagkakandaligalig nyo? ang mga tao. Marcos Kapitulo 7 talatang 6 hanggang 9. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Tuloy mo. Milisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Ano nyo salit-salit sabi? Marami nang namatay. Bawat mamatay, isasalin sa kanya yung salitang panlilin lang at pambubula ng mga bulaang propeta. Dahil ang mga papa ng mga Romano, mga bulaang propeta yan. Inililigaw kayo lahat yan. Yan ang sinabi ni Jesus noong panahon niya. Ako naman ay propeta sa ating kapanahunan. Kaya nga po ito sabi sa 9, at sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. O yung mana-mana, minanay nyo sa Papa ng Roma nung unang panahon. Ano pangalan niya? Anas. At yung arsobispo na si Caiphas na sumampal sa mukha ni Jesucristo. Yan ang nagpamana sa inyo ng kasinungalingan. Kaya mismo ako mismo nagsasabi sa inyo, dahil ako'y naging katoliko ako'y sakristan mayor doon sa San Narciso, Zambales. San Narciso, Zambales. Bata pa ako, sakristan na ako. Inaaway ko na yung mga pare dahil parang nararamdaman ko na mali ang kanilang ginagawa. O, tandaan nyo bata pa ako, katoliko na ako, at alam ko ang ginagawa ng Katoliko Romano. Kaya ngayon, iba ang ginagawa ko sa ginagawa ng mga Katoliko Romano dahil sinusunod ko yung utos ng Diyos, hindi yung salit-saling sabi ng mga tao. Okay, kaya ito ang sasabihin ko sa inyo. San Juan 5:24. San Juan Kapitulo 5 talatang 24. O, ito ang ipinapayo ko sa inyo habang may panahon pa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. O, sinabi niya ni Jesucristo, siya nagsalita. Yung salita ni Kristo, sasalitain ko rin sa inyo ngayon, na kung sino man maniwala sa akin, hindi mapapasok sa paghatol. Tandaan nyo kung maniwala kayo sa akin sinasabi, hindi kayo mahatulan. Okay. So, habang maaga pa, sinasabi ko sa inyo, dahil yan sinabi ng Diyos sa akin, sabihin mo sa kanila na magbalik loob na sila bago dumating yung kakilakilabot na parusa ng Panginoon. Okay. Kaya sinabi niya sa akin, sinong kausap ko? Si Jesus at ang Ama at ang mga Arkanghel na siya si San Miguel. Okay. At lahat ng 4 na prinsipe, nakausap ko na lahat yan. At yan ang kasunduan namin.
At narinig ko yung session ng Langit at Lupa noong 1970s pa, diyan sa Aurora, Tarlac. Hindi ko pinirma ng kabataan nyo, tandaan nyo. Kaya lang, noong nandito ako sa Bulacan, 1990s, napirmahan ko yan. Dahil sa katigasan ng iyong ulo, sa dami ko pinagaling. Anong sabi ng Diyos sa akin? Bakit mo pinarami ang makasalanan? Ang sabi ko naman, inutusan niyo po ako na magpagaling na sakit. Kaya gumagaling sila. O, see? Bakit hindi mo sila binanal para mabawasan ang makasalanan? So, itong ginagawa ko sa inyo ngayon. Babanalin ko kayo para mabawasan ang makasalanan. Lumapit kayo sa banal na Espiritu na sinugo ng Diyos na siyang mga arkanghel at kasama si Jesucristo bilang Espiritu na at ang Diyos na yan ang dapat natin sambahin ngayon. Huwag sa mga rebulto at huwag sa mga patay na paaral na walang kabuluhan ang sinasamba ninyo. Nagdadrama lang yung mga yan. Kaya itong banal na Espiritu na sinugo na Ama, paniwalaan nyo yan. San Juan 14:26. Dahil kung di nyo paniwalaan yan, wala kayong kaligtasan. Tandaan nyo. Dahil yung Espiritu na yan, noong unang panahon, siya si San Miguel. Ngayon, sa ating panahon, si San Miguel at si Jesucristo na yan. Banal na Espiritu na yan, kasama ang Ama. Ang itinatatak po kasi nila sa utak ng tao, walang abuloy, walang kaligtasan. Ayan ang Iglesia ni Cristo, bolero. Papasok lang, ligtas na. Pagkatapos pag nakapasok, abuloy na. Trap lang yun, patibong. Para makakurakot na maraming pera. Pabasok ka, ligtas ka, naniwala ka naman. Nung pawasok ka, walang abuloy, walang ligtas. Maniwala ka, nakapasok ka na eh. Dahil sa matatabis nila panalita, nililing lang nila ang mapuso na walang alam sa Biblia. Yan ang sinabi ni Pablo. Korento, Roma. Ito muna po yung sinabi ko kanina, Juan Kapitulo 14. Sige, Sa 15, 14. 14, 26. 26. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Dahil yan ang sinasamba namin, Espiritu. Dahil yan ang tinuro ni Jesus at siya rin ang sinasamba niya. San Juan 4:22 hanggang 24. San Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin. Ngayon na, sasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sa Kanya nagsisambay, kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. So, hindi kayo kasi maniniwala sa Ebanghelyo. Kaya galit na ang Diyos at ang kanyang anak at lahat ng markanghel. Galit na sa habang panahon. Pinagpipilitan po kasi ng mga pare na pasambahin ng mga tao sa rebulto. Maliwanag yung sinabi ni Jesus sa San Matthew 24:4. Maliwanag yung sinabi niya na huwag kayong mailigaw ni Juan. Naniwala kayo sa mga pare. Porque sabi lang, Papa, naniwala naman kayo. Nagpapayaman lang yung mga pare. Pinakamayaman na yan. Sa buong mundo na yan, sila pinakamayaman. Mateo 24, talatang 24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan
ano pat ililigaw ko kung maaari pati ang mga hinirang. O see? So, yung nagliligaw na yan, yan ang mga kinapuputan ng Diyos dahil mga bulaang propeta at hindi niya sinalita ang tunay na kalooban ng Diyos. Ang tunay na kalooban ng Diyos, yung sambahin natin siya sa Espiritu. O, sino sumasamba sa inyo sa Espiritu? O, dahil yan ang pangako niya doon pa kay propeta. Ano yun? Joel. Pinatutuhan na naman ng apostol sa gawa. 2:17. Dahil ginawa nila doon sa gawa. 2:1. Ginawa nila yung araw ng Pentecostes. Bumaba ang banal na Espiritu sa kanila mula noon hanggang ngayon. Yan ang ginagawa namin. Gawa Kapitulo 2, talatang 1. At nang dumating ang mga araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. At sa kanila may napakita mga bahay lang yun ha. Hindi si Bana naglalakihan. Tandaan nyo. Ito lang. At sa kanila may napakita mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. O, yan ang ginagawa namin ngayon. Kung ang lagwahe mo ay Ilocano, Ilocano ang pahayag ng Espiritu. Kung Kapampangan, Kapampangan. Kung Tagalog, Tagalog. Kung English. Tandaan nyo, yan, at yan ang tinasabing iba't ibang wika. Kaya na Bisaya, Bisaya. Hindi nyo. Kaya yan ang hiwagan ng Biblia na hindi nyo alam. Dahil sinabi rin ni Pedro, Gawa Kapitulo 2:17, yung hula ni Propeta Joel, ginawa nila sa araw ng Pentecostes sa Gawa Kapitulo 2:1 nangyari. Ito po yung Gawa Kapitulo 2 talatang 16 hanggang 17. Datapwat ito yung sinalita na sa pamamagitan ng Propeta Joel at mangyayari sa mga huling araw. Sabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at ang inyong mga anak na babae ay mga huhula, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. O so, hindi ba yan ang ginagawa ng mga propeta na nanghula na darating na ang lindol? O marami nang hula na. Kaya lang, may espiritu naman ng maawat. Nandun sa Apokalipsis, Kapitulo 7:3. Apokalipsis Kapitulo 7, talatang 2. O sige. Umpisa na po natin sa 1 hanggang 3. At pagkatapos nito ay nakita kong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Kasi, kilala ba niyo yung anghel na yan? Kung ipakilala ko sa inyo, baka lalo kayo hindi maniwala. Dahil yung anghel na yan, ng panahon niya, siya, si Jesus. Ngayon, sa panahon natin, sino kaya yung anghel na yan na umaawat sa 4 na prinsipe na pinagkalooban pumatay, na siya si Franklin, si Socrates,
si Norway, at si Dolare. Yan ang apat na prinsipe na pinagkalooban ng Diyos na karapatang pumatay. Yan po bang apat na prinsipe na yan, ay yan po ba sinasabing lang elemento ng hangin, elemento ng lupa, elemento ng apoy? Yan, sila po ba yun? Sila yan. Okay. Si Socrates, ang dala-dala niya ay sakit na hindi mapapagaling ng mga doktor. At si Franklin naman, yan ang gera na nagbabanta na ngayon sa panahon natin. Natapos na yung dalawang gera. Civil War, Japanese War, eto na ngayon, Third World War na sinasabi ng Apocalypse, pangatlong pagkaba. Nagmamadaling dumating. Kaya may anghel na umawat, di ba? Sino yung may-ari ng bagyo? Siya si Norway. Sino may-ari ng lindol? Siya si Dolare. Silang apat ay mahandang pumatay ng tao. Ito po ang sinasabi po ninyo, Apokalipsis Kapitulo 11, talatang 14. Nakaraan na ang ikalawang pagkaaba. Narito nagmamadaling dumarating ang ikatlong pagkaaba. O sige. Gumigiri na yung tsena. Parang manok na naghanap ng kasabog. Kapag nag-init ang ulo, yung dalawa na yan. Akala nyo kaya di puputok yung gera. Yan na ang katapusan ng mundo. Tandaan nyo, dahil nuclear na yan. Hindi na po kasi mga baril at bala lang itong mga gagamitin dito. Puro po nuclear war po ito. Nuclear war, wala pong mabubuhay dito. Nakahanda na ng Amerika na paputukin yung mga nuclear bago dumapo sa kanilang destinasyon. Saan puputok yung nuclear? Hindi ba sa ere? At yung ere, may hangin. Saan pupunta yung hangin na yan? Sa buong mundo. Sa buong mundo. Di mamamatay na ang tao sa buong mundo. Dahil lason yan. Andan nyo. Kaya dumating na ang hula. Kaya ako mismo, sinasabi ko sa inyo, dahil kilala ko yung apat na prinsipe na yan, nag-usap kami. Kailan lang, nung Merkules, nakaraan, nag-usap na kami. At ang pinagkasundoan namin ay yung magbalik loob na kayo sa Diyos. Bago dumating yung mga araw na yan, andan nyo, hanapin nyo ni Diyos. Dahil yan ang hula, noon pa. Pero hindi nyo ginaganap. Ang dami nang naganap na trahedya, kamatayan ng tao. Taon-taon yan. At sinabi naman ninyo sa balita, natural disaster. Hindi ganyan magbasalita. Hula pa yan nung unang panahon, nagaganap sa ating kapanahonan. Taon-taon na yan, walang hanggang kapamakaan na sinasabi ng Biblia. So, kaya ang sabi ng Diyos kay Propeta Sefanyas 2:1, ako rin ay propeta at sinasabi ko sa inyo na hanapin na ninyo ang Diyos. Magtanong-tanong kayo kung saan siya naroon para matupad yung sinabi ni Jesucristo sa Juan 17:26. Kung saan siya naroon, dumuong kayong kasama niya dahil si Kristo nakabalik na, nandito na sa laman. Mayroon na siyang ginagamit ng mga tao at mga arkanghel na handang gumamit naman sa inyo. Yun ang sinabi nila sa akin, na lumilipad na sila sa papawid, naghahanap ng masisilungan, madadapuan. Kaya kung madapuan nila kayo lahat, di maligtas kayo, dahil lulukuban nila kayo. Okay, ito rin mo basa. Ay, nahanap. Sefanyas 2:1. Ay, tumumba na. Saglit lang po ata. Sefanyas Kapitulo 2, talatang 1. Pamagat. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumaang parang dayami ang karawan,
bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon. O yan, yung hinintay ninyo na sinasabi nyo, the big one, yan na mabangis, naggalit ang Panginoon. Ito, Bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kamuan, kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. see? Dahil nakapangako sa Exodus 20, napapagpakitaan niya, nakawaan ng mga libo-libong umiibig sa kanya. At papatayin niya ang mga libo-libong napupot sa kanya. Mapapabak lahat ng libo-libong napupot sa kanya. Ito po, Exodo Kapitulo 20. Ano po ba? Diretso natin. Sige. Ibinigay ang 10 utos at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglaba sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangsman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalawang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ika-4 na salinlahi ng mga napupot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin, O see? at tumutupad ng aking mga utos. Lahat na hindi natatakot sa Diyos, napupot sa kanya. Dahil siya'y naninimugho, dahil sa kagawa ninyo, dahil ang Diyos ninyo, sabi ni Haring David, pilak ay ginto, at mga rimulto, na siyang pinutulig sa ni Jesus noong panahon niya, na hindi karapat-dapat na sambahin ng mga yan, kundi sambahin ng Espiritu, na yun ang pinakilala niya. Pero mula noon hanggang ngayon, hindi nyo ginagawa. So, hanapin na niyo ang kanilan niya. At dahil nandun siya ngayon. Noong panahon ni Moses, sa bundok na Sinai sila sumasamba. Noong panahon ni Jesus, doon sa Jerusalem, sumasamba sila. Yun ang sinabi niyo, babae Samaritana. Sumasamba ang aming magulang sa bundok na ito. Tapos sabihin mo, sa Jerusalem na naman. Paano kasi, taga Jerusalem si Jesus at si Moses, taga bundok. Kaya, dalawang propeta yan na nagkasunod. At kung saan yung propeta, doon sila sumasamba. Noong panahon ni Jesus, doon sila sumasamba sa Jerusalem. Ngayon naman, ano ang sinabi ni Jesus? Hindi na sa Jerusalem, hindi na sa bundok na yan, kahit na saan. Dahil yan ang sinabi ni Jesus yung panahon niya. Sa pamagitan 2 o 3 pinag-uusapan ng aking pangalan ay nasa gitna nila ako. So, itong Biblia pinag-uusapan, ang Diyos ay napapatnubay sa bawat taong nag-aaral ng Biblia. Tandaan nyo, kung meron kayo hindi maintindihan sa Biblia, magtanong kayo at aming liliwanagin dahil yan aming tungkulin bilang ebanghelista. Anong meaning ng ebanghelista? Kapag palinaw sa mga malabong salita na hindi maintindihan, lalo yung mga talinghaga, malalabo yan na hindi maintindihan. So, ipaliwanag namin ng mga talinghaga dahil yan ang tungkulin namin ebanghelista. Tagahimay ng mga bagay na hindi maintindihan ng tao. Okay? So, itong mga balibalita ngayon na nasa TV na, nag-ebanghelyo pa yung nagsasalita TV O, Biblia ginamit niya. Mahula ng Biblia ang ginamit niya. Nagaganap ang hula ng Biblia. O ito, ang hula ng Biblia na isa pa. Deuteronomio 8, 28, 18, 28, 58. Yan ang hula ni Moises noong panahon niya at nagaganap sa ating panahon. 28, 58. Deuteronomio Kapitulo 28, talatang 58. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito
upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos, kung gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo, at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. O, hindi ba yan nagaganap ngayon? Pati doktor, hindi alam gamutin. Dahil sinabi ng Diyos sa akin yan. 1990s pa. Magpapasapit ako ng sakit. Sabi niya, hindi mapapagaling ang mga dalubhasa. O yan. Napagaling ba ninyo yung COVID? Napagaling ba ninyo yung Dembaxia? Na sinasabi nyo, dengue? Hindi niyo pagaling yan. Dami namatay sa dengue. Ang dami namatay sa COVID. Napagaling ba ninyo? Okay. Ito sinasabi ko sa inyo. Dalhin nyo lahat na masakit dito. Dahil naghintay ng Diyos sa inyo. Dahil walang makapagpapagaling sa inyo kundi ang Diyos. Dahil yan ang sinabi niya sa mga hulapan ng mga propeta. Isaiah 1:18. Kaya lumapit na kayo dito. Naghintay kami dahil sinabi niya sa amin yan na marami siyang papatay na tao. At kami ang ginawa niya tagapagligtas. Marami na kami niligtas ng tao rito. Tandaan nyo, pati kaluluwa, marami na, milyon na kaluluwa. Dahil matupad na lahat ng nakasulat sa Biblia. Isaias Kapitulo 1, talatang 18. Magsiparito kayo ngayon na tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. O yan ang pagkakataon na binigyan ng Diyos sa inyo, na lumapit na kayo, kahit na makapal pa sa mukha nyo, kasalanan nyo, patatawarin niya kayo. Dahil yan, pagkasugo ni Jesus, tagapagpatawad ng kasalanan ng tao. Patatawarin po siguro kung magsisisi Talaga. at magbabago. Magsisi na kayo, para patawarin kayo. Pero kung di yung gawin yan, ito, mangyari. Tuloy mo. Kung kayo magsunurin. Sa ano po, dito po sa... Ano? 19. Kung kayo magkusa at masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at himagsik, kayo'y lilipulin ng tabak, O, sige. sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ano yung tabak na yan? Paghiganti ng Diyos sa taong makasalanan. Yun na nakalagay doon sa Deuteronomy. Levitico 26, 23. Levitico Kapitulo 26. Ano po ba ito sa 23. Levitico Kapitulo 26, talatang 23. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo, at sasaktan ko kayo ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. O yan ang tabak na higanti sa tipan. Situloy mo sa... At pararatingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan, at kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan. At pararatingin ko ang salot sa gitna ninyo, at kayo'y mabibigay sa kamay ng kaaway. O ano yung kamay ng kaaway? Demonyo o engkanto o anumang elemento na kaaway ninyo, mapapasa kamay kayo at kayo bibihagin nila. O, kaya na ano gawin nyo mga pare na magbindisyon sa inyo, hindi kayo maliligtas. Dahil mula pa noon, madami ko niligtas na Katoliko, Romano, Iglesia ni Cristo. Ano ang relihiyon nyo? Hindi kayo maligtas sa mga pasto ninyo dahil wala silang karapatan na magligtas. Nandito sila, marami na naman ako naipon. Tandaan nyo mahigit na naman na 300,000 ang kaluluwa dito. Pagdating na Nobyembre, baka 700,000 na lahat yan. Tandaan nyo
taon-taon yan. Buhay at patay, iniligtas ko kayo. Tandaan nyo. Kaya lumapit na kayo dahil kasama ko ang Diyos na nagpapagaling ng sakit. Isaiah 32:39. Ano? 32:39. Isayas kapitulo 32 talatang 39. Hanggang ano lang 'to eh. Baka yun Deuteronomio. O sige, Deuteronomio 32:39. Deuteronomio kapitulo 32 talatang 39. Tingnan ninyo ngayon na ako nga, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. O see? Kaya na hindi mapagaling ng doktor, ilapit ninyo rito. Dahil ito ang kanyang kariyan at naghihintay sa inyo. Dahil tuwing may mamatay na tao, umiiyak siya. Tandaan nyo pinakikita niya sa akin ang kanyang iyak. Paano kasi? Batas niya yun eh. Batas niya, papatay niya ang lahat ng makasalanan. Pero umiiyak siya dahil walang makapagliligtas sa mga makasalanan. Dahil kaya na siya'y pumapatay, isinugo rin niya ang tagapagligtas, kamukha ni Jesus. Ito ang kanyang ginagawa nung kanyang panahunan niya. Matthew 4:23. Ngayon, sa panahunan natin, ginagaya din namin yan. Matthew kapitulo 4 talatang 23. At nilibot ni Jesus sa buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria at kanilang dinadala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman at ang mga pinipigati ng sari-saring sakit at pahirap at ang mga inaalihan ng mga demonyo at ang mga himatayin at ang mga lumpo at sila'y kinagagaling niya. O yan ang ginagawa namin ngayon. Dinadala sa amin lahat ng masakit. Kami naman ay naghintay kasama ang Diyos at walang hindi gumaling. Basta may paniniwala. Basta lumapit kayo rito, may paniniwala kayo na kayo gagaling. Gagaling kayo. Pero kung nagdududa kayo, nahirapan kami magpagaling sa inyo. Tandaan nyo dahil nagaganap na itong kabantuan ng Panginoon ni Jesus, Espiritu sa buong Pilipinas. Tandaan nyo, kahit na sa Europe, mayroon na kami pinagaling. Kahit na sa Taiwan, Thailand, marami na kami pinagaling dyan. Kahit na dyan sa Canada, marami na kami pinagaling dyan. So, ito po sinabi ni Apostol San Pablo, Hebreo kapitulo 10 talatang 22. Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winiskan mula sa isang masamang budhi at maugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. see? Tubig lang, gagaling kayo na bendisyonan. Walang gamot-gamot na chemical na galing sa doktor. Kung meron man, yan ay bigay ng mga doktor ng Kalangitan, si Rizal at si Rafael Arcangel na doktor ng mga espiritu. Kung sila'y maghatol ng tabletas o chemical na mga bagay, gagaling kayo. Basta basbasan lang nila. Tandaan nyo Pero kay Jesucristo, walang ganyan. Tubig lang, hawakan ka lang yan, hawakan mo lang kanyang damit, gagaling ka na. See? Kaya ang karunungan ng Diyos ay kamangmangan sa mga tao, sabi ni Pablo, doon sa 1:19 ng Korinto. Kaya ang kamangmangan ng Diyos, ang kainan ng Diyos ay mas malakas kaysa mga tao. Dahil hilot-hilot lang, gagaling.
Ang doktor naman, opera pa. Ah. Walang gumagaling. Bakit? Hindi pare-pareho ang sakit eh. Makita man, doktor, ang kinukulam? Hindi. Yung nanununo, lalo yung nababalis. Walang alam naman, doktor, sa mga balis na ito. Unang Korinto Kapitulo 1 talatang 19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutan ito? Hindi pagaginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan. Kasi, doktor, ang mahal na bayad mo, matrikula mo, kawangmangan pa lang sa Diyos yan. Dahil gumagamit pa ng X-ray aparato para makita mo ang sakit. Marami na kami nakitang X-ray, wala naman nakita sakit na kulo lang ng doktor yan. Tanda nyo ah. Hindi naman nakikita sa x-ray mga kanto, elemento. Talaga. Sa So, tawas po yan. kamamahal lang sa Diyos yan, karunungan na sa libutan. Eh, maliwanag na pinaliwanag ni Pablo. Sino mo basa? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya. O sino yung karunungan niya na hindi nag-aral? Hindi ba si Jesus? Yan ang karunungan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Pinatay ng tao, pero hanggang ngayon, ang kapangyarihan na natili dahil pinasa niya sa kanyang mga apostol, sa Matthew Kapitulo 11, pinasa naman nila sa amin. Ito po, yun sa unang Korinto Kapitulo 1 talatang 24. Sige. Ngunit sa kanila ng mga tinawag na maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. So, pinatay niyo si Kristo. Ngayon, sinasamba niyo si Kristo. Pero ang pagsamba ninyo, hindi pa wastong pagsamba. Okay? Ang wastong pagsamba, itinuro na. Ibubuhos na ang Espiritu sa lahat ng tao. At kung saan ang Espiritu ni Kristo, doon kayo. Dahil yan sinabi niya sa kanyang kasulatan sa San Juan 17:25. Diyan nadasal niya. Noong panahon niya, nagdasal siya at hinihiling niya kung saan siya naroon, dumuon naman kayong kasama niya. Ngayon, ang tanong ko, nasa inyo ba si Kristo? Sabihin niyo sa akin, at ako'y sasamba. Kung wala sa inyo, punta kayo sa akin dahil nandito siya at dito kayo sumama. Okay? Walang kasinungaling nito, totoo lang dito kasi tuloy mo. San Juan Kapitulo 17 talatang 24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako yung inibig bago natatag ang sanglibutan. Alright, see? Saan ngayon si Kristo? Nasa inyo ba? Kung wala sa inyo, dumito kayo dahil nasa amin na siya. Okay? Walang kasinungaling nito. Ay, dalhin nyo, mga third eye ninyo kung meron kayo third eye yan. Dahil yan ang utos ng Espiritu. Ang may paningin ay tumingin. Sabi ng Espiritu sa mga iglesia, ay may pakinig, ay makinig. Sa sinasabi ng Espiritu. So, kung mayroon kang paningin, suriin mo ang Espiritu. Ito, nandun sa 1:1, 4:1. Unang Juan Kapitulo 4 talatang 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu nagpapayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi pinapayag si Jesus
ay hindi sa Diyos. At ito ang Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. So, pag bumaba ang espiritu at nagturo, magpipirma siya kung sino siya. Doon naman sa Ilocania, hindi nagpipirma, sinusuri nila kung sino siya. Ano, Ibig sabihin po ng pastor, nagpapakilala po yung banal na espiritu, sinasabi niya kung anong pangalan po ng espiritu. Yan po ang pirma. magpipirma siya bago siya umalis. Doon sa Ilocano, hindi nagpipirma. Tinitingnan nila kung sino siya. Alright? At yun din po yung binabanggit ng pastor, yung kung sino man yung may third eye, makikita po yun ng may third eye kung sino pong banal na espiritu yung bumaba. Alright. Nasa Biblia lahat yan. Paliwanag ni Pablo. Nasa Corinto 12 lahat yan. Corinto 13. Yan ang mabiyaya. Roma 12. 5. Yan ang mga paliwanag ni Pablo na iba't ibang biyaya na pinagkaloob niya sa mga tao at gagamitin yan sa wasto. Hindi sa kasinungalingan. Dahil sa 10 utos ay bawal ang maghayag ng kasinungalingan. Tandaan nyo huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Puro katotohanan at katotohanan lamang. Okay? Sige, basahin. Roma Kapitulo 12, talatang 5. Isa po natin sa 4. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pare-pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo, at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa, at yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba, ayon sa biyaya na ibinibigay sa atin. Kung hula ay mga hula, tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya, o kung ministeryo ay gamitin natin ng ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay ng may magandang kaloob, may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap, ang nahabag ay magsaya. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. See? Sa Ayan ang mga pangalan ni Pablo ng panahon niya. Tuloy mo ba? Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. So, yan ang hinanap ng Diyos na kayo maglingkod na may katapatan. Huwag kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga revolto. Magsumamba kayo sa mga banal na espiritu at magbibigay ang banal na espiritu ng mga biyaya, iba't ibang biyaya sa mga tao, at pagsasamahin natin yan para magkaroon na tayo ng magandang kinabukasan. Eh, ano po ba ang dapat gawin ng mga tao ngayon na balitang-balita na po na padating na daw po yung the big one sa Pilipinas? Hindi tutuloy yan ng Diyos kung magkakaisa na tayo habang maaga pa. Dahil sabi ng Diyos, dyan sa banal na kasulatan, San Juan 15:7, yan ang pangako niya. Basta manatili tayo nagkakaisa at ang salita ay manatili sa atin, hilingin natin ano man ang ating ibigin, ay gagawin niya. Pag sinabi ang patigilin yan, hindi tuloy yan, hindi tutuloy yan. Dahil ang mga hinirang, sila ang makapagpapatigil sa anuman na mangyayaring bagay. San Juan Kapitulo 15, talatang 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. See? Aliwanag ha? Basta manatili kayo sa turo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Hilingin ninyo, huwag matuloy. Hindi kayo tutuloy yan. Sobrang lakas po ng lindol na to. Ihigit daw po ito sa 9 or 10 or 11. Ganyan po ang lakas ng lindol. Tataw po talaga rito yung lupa. Nakatayo ka pa lang. Mamamatay ka na.
Dahil alam ko, ang tunog ng lindol, parang lagari. Ganyan. Dahil narinig ko na yung lindol na yan, parang lagari, na pumuputol ng bakal. Nakatayo ka pa lang, patay ka na. Ito naman po ang sinabi niya sa 6. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Kasi maganap yung mahula kung ang salita ng Diyos ay hindi manatili sa inyo. Ganito na. So marami pa ako sasabihin sa inyo, pero panahon na tayo magkaisa na. Magkaisa na pag-iisip, magkaisa layunin. Anong layunin natin? Para patigilan ng Diyos ang mga bagay na sentensya na ginawa niya, yung hatol na ginawa niya, babawin niya kung tayo masunurin. Hindi ba yun ang sinabi ng kasulatan? Kung tayo maging masunurin, kakain tayo ng buti ng lupain. Si Jesus naman, yun ang sinabi niya, basta manatili kayo sa kanyang tapat, at manatili yung paniwala at gumagawa kayo ng matuwid sa kanyang paningin, hilingin ninyo ano man yung ibigin ay gagawin na niya. Okay nga? Ito po yung huling mensahe tungkol po ito sa The Big One. Ito po ay nakapropesiya po talaga sa banal na kasulatan. Apokalipsis Kapitulo 16, talatang 18. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di pa nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. So, Diyos ko po, hindi nakakatakot. mangyayari yan. Kung magbalik loob na tayo sa Diyos, yan, sinabi ko na, kahit na makapalpas yung mukha nyo, kasalanan nyo, patatawa rin tayo. Okay? Huwag na po nawang mangyari kasi po dumating po tayo sa panahon ng ninunong Noe na balitang-balita po noon na magkakaroon po ng baha sa buong mundo. Wala pong taong naniwala. Ngayon po kaya, may maniniwala po kaya sa The Big One? Pinaniwala yung Big One eh. Di, sumanim na kayo sa Diyos. Pailalim na kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hanapin na ng Diyos. Hindi ba yun ang payo ng mga banal? Bago dumating ang kakilakilabot ng galing ng Diyos, hanapin na ninyo ang Diyos. Ang sabi naman ni propeta, yung propeta na nagsalita, hanapin niyo ako at kayo'y mga bubuhay. Malakyas po, Amos. Amos, propeta Amos, ang sabi ng Diyos sa kanya, basta hanapin niyo ako at kayo'y mga bubuhay, Ayan na po walang yun. mamamatay. Ito naman po ang sinabi ni Propeta Isaias para po tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Ito po yung isa sa paraan po, para po tayo magkaroon ng kaligtasan ayon po kay Propeta Isaias. Isaias Kapitulo 1, talatang 16 hanggang 17. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mangatuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Ano yung babaeng bao? Walang Diyos sa kanya. Yan ang ibig sabihin, babaeng bao. Hindi pa sinasaniban ng banal na espiritu at hindi pa pumasok ang banal na espiritu sa kanya. Babaeng bao. Dahil ang babaeng may asawa, yan ang Diyos ang kanyang asawa at ang kasawa niya ay papasok sa kanya at gagamitin niya. Pag babaeng bao ka, ikaw ang taong walang protector na espiritu. O ganyan. Ito po ang sinasabi ni Pastor kanina kay Propeta Amos. Amos Kapitulo 5, talatang 4.
Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Kasi walang mamatay. Dahil yan ang pangako niya. Yung mga baba na yan, lindol-lindol na yan, hindi na niya itutuloy. Basta manatili kayo sa kanya at manatili salita niya sa inyo, hilingin ninyo ano mang ibig niyong ibigin, gagawin sa inyo. So ito, Para